Umabot hanggang dibdib ang baha sa ilang barangay sa Cavite dahil sa epekto pa rin ng habagat. Para sa Morning Ronda, live si Kapitana Carol De Asa. Kapitana, kamusta na ang sitwasyon dyan? Yes, Angela, ilang barangay sa Cavite na apektuhan ng matinding pagbaha dahil sa habagat. Dito nga, Angela, sa barangay Gahak, Kawit, Cavite ay abot hanggang dibdib ang tubig baha. Dakong alauna hanggang alas 5 ng umaga nitong araw ng linggo. Agad naman inilikas ng barangay Gahak ang mga apektadong residente. At tinatayang mayroon tayong 75 families o 207 na individual ang kanilang nailikas. Kasalukuyan na ngayon nasa evacuation center ang mga apektadong residente dito sa Gahak Marulas Elementary School sa Kawit, Cavite. Agad naman nakapag-supply ng sapat na tubig at pagkain ang ating lokal na gobyerno ng Kawit, Cavite. At kanina, Angela, sa ating paglusong ay ang tubig baha para sa update natin ay hanggang binti na lamang. At ayon nga dito sa ating nakausap dito sa barangay ay dumadaloy naman na daw ang tubig baha sa ilog. At meron pa tayo dito nakapanayam, may mga ilang kasing residente sa loob ng evacuation center ng barangay Gahak na may mga sugat na ang kanilang mga paa dahil nga sa tindingan ng pagbabad sa tubig baha. At ayon din sa ating nakapanayam na 33 years na dito sa barangay Gahak na nakatira, ay first time lamang daw nilang maranasan yung ganong kabilis na pagtaas ng tubig. Dahil noon naman, kahit umuulan o bumabagyo, ay ang tubig lamang ay umaabot hanggang binte o hanggang tuhod. Dumako naman tayo, Angela, sa barangay Marulas. Dito rin sa Kawit, Cavite, araw naman ng Agosto 7, araw naman ng Biyernes. Ayon naman sa ating nakapanayam na si Kagawad Sabale, ay tanghaling tapat ng umabot ang tubig, abot hanggang dibdib ang tubig baha at mabilis na daw ang pagragasaan ng tubig. At dito nga sa barangay Aroma, Marulas sa Kawit, Cavite, buwis buhay na itinawid ng dalawang lalaki ang isang bata mula sa rumaragasang baha. Nakasabit sila sa grills habang tinutulungan lumikas ang pamilya na natrap dito. Isa-isa nilang indirescue, Angela, ang 5 bata, pati na ang kanilang mga magulang. Sa lakas ng pagragasa ng baha, nagmistulang ilog ang eskinita sa lugar. Linggo ng madaling araw, nagsimula ang rescue operation ng Barangay Marulas. Pahirapan ang operasyon dahil nga malakas pa rin ang agos ng tubig. Tinatayang nasa 43 pamilya o 143 na individual ang kanilang nailikas. At ito nga, pakinggan natin yung ating pahayag ng kawani ng barangay at ang ibang mga residente na na-rescue ng ating mga barangay. Wala pong tigil talaga yung ulan. Andun po talaga yung peak ng tubig na sobra taas. Pero the day na pumutok po yung araw, medyo bumaba na po kasi. Nagliilo na po yung ulan. So yung tubig, medyo mabagal lang bumaba kasi nga po wala po takbuhan. Natakot na po kami ng pamilya ko kasi ma'am, pinakadulo po kaming bahay eh. Kami na po yung pinakalas doon. Di po mga magsi-7 po ma'am, may mga rescue na po na nagpunta sa amin. Bali po yung Friday na po, mabilis po yung ragasan ng tubig. Umabot po agad ng 2 feet. Tapos po umabot pa po ng dibdib agad. Lakas po ng agos ng tubig po. Dinadala po kami halos. Nagdala rin po kami ng bangka para po masagip yung mga nasa dulo. At ayan nga, Angela, sa ngayon, kaninang mga pasado alas 3 ng madaling araw, Angela, bumuhos ang napakalakas na ulan at pati hangin. Pero ang chinek natin yung barangay Gahak, yung daanan doon na particular kung saan nga talaga tumaas yung tubig, ay hindi naman na siya tumaas na hanggang bewang. Ganun pa rin, steady pa rin siya hanggang binti pa rin. Ngayon, babalikan natin yung iba pang karatig barangay kung kamusta na ba kasi panaka pa rin yung pagbuhos ng ulan dito. At yun muna sa ngayon, Angela, ang aming latest dito mula sa Kawit, Cavite. Alright, maraming salamat, Carol De Asa. Bagyang tumaas naman po ang baha sa Kawit, Cavite dahil sa muling pag-ulan ngayong umaga. Para sa Morning Ronda, live si Kapitana Carol De Asa. Kapitana, gaano nakataas ang baha dyan? Yes, Dimples, andito nga tayo ngayon sa barangay dito sa Pag-asa Road, Barangay Gahak, Kawit, Cavite, kung
kung nasaan ay isa nga ito sa mga barangay na talaga namang nasalanta nitong matinding pagbaha ng dulot ng habagat. At ito ating ang kapanayam, ang isa sa mga evacuees dito sa Barangay Gahak. Andito si Mr. Melvin Medrano, residente ng Barangay Gahak. Ating alamin, ano ba ang sitwasyon natin ngayon dyan, sir, sa evacuation center? Okay naman po. Ayos naman po ang pamalakan ni Kapitan Wake. Okay. Yung bang rasyon ng pagkain, kamusta naman po ang supply ng pagkain at tubig? Nilutuan po kami ni Kapitan namin dito sa Gahak. At saka At kayo ba ay nabigyan naman ba ng gamot, paunang lunas sa mga gamot? Kasi nga, syempre, matindi nga yung taas ng tubig dito at karamihan nga ng mga residente dito ay nalubog talaga sa baha. So, meron ba tayong kaukulang na ibigay na po ba ng ating barangay na mga gamot, katulad po para sa leptospirosis? incoming na po, ando na po sa evacuation center ang gamot. So nakikita ko naman sir sa inyong mukha na kayo naman okay naman at kampante kayo sa serbisyong ibinigay kahit biglaan ho yung nangyaring pagtaas nga po ng tubig. Ano ho? Okay. Salamat po sir. At ngayon naman, Dimple, sa atin namang kapanayim, si Barangay Chairman Ariel Waki Rieta, ang Barangay Chairman ng Barangay Gahak dito sa Kawit, Cavite. Ayan. Kapitan, ano na po ba ang update natin, sitwasyon ngayon ng ating mga evacuees sa evacuation center? Sa ngayon po, okay naman po. Hindi naman po tayo pinababayaan ng ating local government ni na Mayor Army Aguinaldo, Vice Mayor Angelo Aguinaldo, at ni Kong Jolo Revilla po. Hindi naman po tayo pinababayaan. Lahat ng pangangailangan po ay binibigay naman nila. Isang tawag lang po natin sa kanila. Nandiyan na po agad ang tulong na galing sa kanila. Kanina ho, Kapitan, napansin ho nating lahat, pasado 3:00 ng madaling araw, bigla yung bugso ng lakas ng ulan at ng hangin. Update lang po dito sa tubig baha natin dito. Kamusta naman po? Hindi ba ganun na tumaas? So, Yung kagabi medyo bumaba na, pero kanina nung sabi mo nga nung madaling araw, pag ulan bumuhusan naman, yun, lumaki na naman siya. Kaya napakahirap talaga ng sitwasyon namin dito. Buti na lang at hindi kami pinababayan ng ating local government. Binibigay nila kung ano yung tulong na po pwede at dapat na gawin para sa mga evacuees natin. Chairman, maitanong ko lang din po, ngayon lang po ba ninyong naranasan yung ganitong mabilis na pag-akyat o pagtaas ng tubig baha? Ito naman, inaasahan naman namin tuwing sasapit ang tag-ulan, talagang babaharin sa amin. Pero hindi namin inasahan yung paglaki ngayon. Hindi katulad ng mga nakaraan, medyo maliit lang. Pero ngayon hindi namin inasahan yung gantong lumaki na hanggang leeg, hanggang dibdib. Kaya kami nahihirapan at wala kami magawa kung hindi siyempre maging busy ang barangay para intindihin ang ating mga evacuees at ibigay kung ano yung tulong din, asikasuhin sila kung ano yung pangangailangan nila sa loob ng evacuation center. Ayan, at Chairman, maraming salamat sa oras po ninyo na pinaunlak nyo sa amin. Okay, kasamang Dimples, ito, papakita ko lang sa inyo, dito, sa aking kinatatayuan, ito yung Pag-asa Road. Ito yung kabaan ng Pag-asa Road. Dito talaga, tumaas din yung tubig hanggang doon sa dulo na yon, kung nakikita ninyo, At yung pagtaas kanina ng tubig, dito, nung aming dinatnan ito, ng dako ng madaling araw, ay ang tubig ay ganito pa rin. Abot na ng alak-alakan. Pero pagdating doon sa dulo doon, ay umaakyat na yung tubig hanggang sa tuhod. At sa ngayon, wala naman naiulat na naiulat kung meron bang panibago bang evacuees na tayong nakuha. Pero kasi ang ginawa talaga ng mga barangay dito ay pagtaas pa lamang ng tubig, talaga inilikas na nila lahat halos ng mga taong talagang apektado nung abot hanggang dibdib or leeg yung tubig baha. Talaga namang mismo sila, natutuwa rin naman ang ating mga barangay na sumama talaga at hindi na umiral pa yung pagiging matigas ang ulo na hindi aalis sa kanilang bahay dahil sila mismo ay natakot
natatakot dahil nga biglaan ang pangyayari at ito ay ika nga nila first time dito sa kanilang lugar na umabot hanggang dibdib o leeg ang tubig baha. Pasalamat lang din nila at wala na mga naiulat na nasawi at nawawala na kanilang residente. At sa ngayon, Dimples, yan ang ating latest sa ngayon dito sa Barangay Gahak, Kawit, Cavite. At ako, ito ang ating morning ronda. Ako, si Kapitana Carol, balik sa inyo dyan sa studio. Kapitana Carol de Asa live na live sa Pag-asa Road, Kawit, Cavite. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.